God sa another opportunity na tayo po ay makapagsamba at magpuri po sa Kanya. So, welcome po sa ating afternoon service. Nais po natin i-acknowledge ang naging si Bishop na currently po nasa Bulacan na ngayon. So, patuloy po natin siyang ipag-pray sa kanya pong ministries. And we also would like to acknowledge din si Ma'am Jessica and Pastor Norman sa kanila pong first service sa Living Water as husband and wife. And welcome rin po sa bawat isa na nandito po sa congregation ngayon. And sa mga kapatiran po natin online, we praise the Lord with you. At ngayon po, tumayo na po tayong lahat. Umpisahan na po natin ang ating service sa panawagan ng pagsamba. Roma 12:1, ready, read. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagan ng Diyos, na inyong irap ang inyong makatawan, na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At ngayon naman po, ang ating pahayag ng puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos sa may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos sa may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Let us sing, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, let's open our Bible in the book of Galatians, Galatians chapter 2, verse 11 to 21. But when Peter was come to an Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? We are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might justified by the faith of Christ, and not by the works of the law.
For by the works of the law shall not flesh be justified. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found in sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. For if I found built against the things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I through the law I am dead to the law, but I might live unto God. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I know live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Purihin ang pagbasa ng Diyos. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po Panginoon for justifying us through our faith, O Father. We come to Thee, O Father, this afternoon with a grateful heart, thanking Thee of God, O Father, for the opportunity for us to hear once again and see our Bishop and be blessed by the message that you have brought to us through him, O Lord. We dedicate to Thee, O Father, this afternoon's gathering, and nawa Panginoon ay handa mo po patuloy ang aming mga puso at isipan. Patawarin mo kami Panginoon sa aming mga nagawang pagkakasala, at bawat bahagi Panginoon ng aming programa ay amin pong patuloy na i-dedicate sa iyo Panginoon. Nawa ay ang katagumpayan at ang success at bawat bahagi nito Panginoon ay ikaw lamang po ang patuloy na mapurihan at maparangalan Panginoon. At sa iyong lingkod na gagamitin sa hapong ito ay amin pong ipatuloy na inilapit na nawa ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan at anong mensahe Panginoon ay siyang patuloy na mag-communicate sa aming Panginoon upang kami po ay magpagtibay, mapalago sa aming spiritual na pamumuhay. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay aming patuloy na inilapit sa iyo na may pasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Let us all sing this afternoon with joy and gladness. Let us sing, Rescue the Perishing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Chorus, rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are sliding him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, he will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it, strength for the labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently with them, tell the poor wanderer, Savior is us. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. For our second song, let's sing, I Know Whom I Have Believed. I know why God's wondrous grace to me hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for his own. Sing on the chorus. But I know whom I have believed in, and I'm persuaded that he's able to keep that
word brought peace within my heart. But I know whom I have believed in, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. Last stanza, please. I know not when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I'll walk the veil with Him or meet within the air. But I know whom I have believed in, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. What a great singing. Amen. Mari na po tayo munang umupo. Maraming salamat po, Brother Nathan, sa napakasiglang awitan. Talaga pong masarap umawit kapag alam natin that our Lord saves and the Lord endures. Amen? Amen. Ngayon po, good afternoon po muli sa bawat isa. Nagagalak po tayo dahil kasama po rin po natin ang ating mga kapatiran from Japan and London po. No? Amen? And wala po tayong visitor sleep dito po. Pero mari po naming tanungin kung meron po ba tayong mga bisita in our midst. Ayaw naman po namin ma-miss na ma-recognize po namin kayo. First time visitor, second time visitor, wala naman po. Kung wala naman po, let us bring in PRT upang i-welcome ang bawat isa. Let us sing! Muli, let us sing! Ligaya ng buhay! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po, kamay na po natin ang bawat isa. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him friends today and you'll have a happy life with God. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sa ating pong pagbabalik sa ating pong mga upuan. So ating pong babasahin po ang nakasulat po sa Luke chapter 6 verse 38 before we pray sa ating pong offering. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall man give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, sa hapong to, Lord, na muli may pribileyo kami na may pakita ang aming pong pagmamahal sa inyo sa pamagitan, Panginoon, ng aming pong mga tithes and offering. Lord, may patuloy pong magamit anong ba pong halaga na malikom para po sa patuloy na ikilalago at kalalawak ng inyong gawain dito po sa aming church. Pagpalain niyo po ang bawat isa at naway kayo po ang patuloy na magpatnubay din sa mga kapatiran namin praying for work upang sila po'y maging kabahagi din namin. Sa inyong pong papuri pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayong umupo at habang tayo po'y nagkakaloob, samahan niyo po ako, let's sing Anything That Cost Me Not. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. Oh, He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer
anything that costs me nothing. I'll place before you nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating mga blessing reports. At tunay po na blessing Amen. kapag napapakinggan po natin yung testimonies ng ating mga kapatiran. Amen. At ngayon po, tatawagin po natin ang recently, nagrabe po yung pagpapala at pag-work ng Panginoon sa kanyang buhay. Let us call on Teacher Flo. Amen. Sing on. Hello po, good afternoon. Yan, unang-una po sa lahat, blessing, andito po ako. Kasi the last Sunday, wala po ako, absent po ako. So, ayan po, gusto ko lang pong i-testify yung patuloy na kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. At muli niya pong pinatunayan yung kadakilaan niya at katapatan niya. And then, for the sake of alliteration, may AAA po ako dito. Parang battery lang, you know. Para bago pa tayo pumunta doon sa exciting part, para may pagano pa. So, ayun po, papasalamat po ulit ako. Nandito po ako nakatayo. And then, actually, sabi ko nga magtestimony po ako siguro mga second week ng May. Pero mas inalaw po ng Lord na ngayon mag-testimony kasi nga, baka too late na, parang gano'n. So, unang-una po sa lahat, yung unang letter A, tinanong ko nga kay Pinos, appropriate ba yung word na to? Yung appoint, or parang pagkakapili po ulit sa akin para maging leader po ulit ng ladies. So, hindi ko po yun pinlano, hindi ko po gusto, parang gano'n. Pero yun po ang naging kalooban ng Lord. Kasi last year po, sobra po yung blessing ng Lord sa akin nung binigyan niyo po ako ng bagong work. And then, approve po yun ni Bishop, approve ni PNG po yun. By the way, sa hospital po ako nag-work. Ayun po, last year, sobrang blessing po ng Lord sa akin. Sabi ko sa Lord, gusto ko sa susunod na year, this coming 2026, nagdi-desire ulit ako na bigyan mo ako ng bagong ministry. Sabi ko yung ministry na talagang magagamit mo ako, of course, makapag-touch ako ng buhay ng iba. Kasi parang, hindi naman po sa parang routine na lang yung ginagawa ko. Of course, blessing po yung mga ministry pinagkatiwala ng Lord sa akin. Sabi ko nga po, mas gusto ko na nga lang din po na yung nag-aasikaso, yung service ko po, kasi isa din po yung love language ko. Lalo pag may mga bisita, gustong-gusto ko po yun. Ako nagpe-prepare, ako nag-aayos sa office, gustong-gusto ko po yun. And then sabi ko, parang lahat naman ng ministry mayroon ako. Kulang na lang siguro sa men's fellowship. So lahat po yun. So sobrang, the last na nagkaroon po ako ng ganong desire, nung binigyan po ako ng Lord, o pinagkatiwalaan po ako ng Lord sa music ministry, sa violin. So ganun din po, nag-pray din po ako noon, na sabi ko, Lord, hindi ako, kung gusto ko nga, sa gilid na lang ako, parang ganun. Pero nagkaka-desire po ako na bigyan niyo ulit ako ng bagong ministry, which is yung binigay po yung violin, yung pagiging, isa po ako sa orchestra. And then very thankful po ako sa mga nagtiyaga, nagmahal, nagturo sa aming mga teachers. Kaya kabilang po ako sa orchestra na yan. So, pinagpapasalamat ko po yun. And then, matagal na pong panahon, di na po ako nag-pray ng bagong mga ministry. Dahil sabi ko nga, parang, hindi naman parang ang dami na. Kaya naman po, pero sabi ko, the last year, yun po yung parang naging balik ko sa Lord, na sabi ko, sa lahat ng kabutihan niya, gusto ko pong mag-level up or madagdagan yung mga ministry na mayroon ako. Lagi pong sinasabi ni PNG, mag-disciple daw po ako yung bata. Yung parang may inaano siya sa akin. Kaya lang sabi ko parang baka hindi ako pwede doon, parang gano'n. So nag-pray po ako ng last year. And then parang nakalimutan ko na siya nung pagpasok ng year pong ito dahil
nagkaroon po ng parang emotional distraction, parang ganon. Kasi nung namatay po yung brother ko nung December 31, so saktong pagpasok ng taong ito. So medyo parang nakalimutan ko na parang ganon. And then, nung in-approach pa ako ni Pastor Norman, bibihira po siyang magsabi sa akin na, Ate, may sasabihin ako sa'yo. Pag may sinabi siya sa akin, may sasabihin, agad-agad, sinasabi niya. Pero that moment, parang sabi ko, ang tagal naman, di niya kaagad sinabi at gusto niya, mag-uusap para kami sa office. Parang sabi ko, parang inabahan ako, ano kaya to? Parang gano'n. Tapos nung sinabi niya sa akin, Ate, pray naman namin to at may wisdom at basbas naman ni Bishop. Ikaw, doon naging leader na po ako noon, ng 2000, nung unang mga batch. Pero sobrang takot ko po noon kasi sabi ko, hindi ako bagay doon. Kasi yung fear ko po na, unang-una, hindi naman ako married, hindi naman ako mommy. So ba't ako mailalagay doon sa ladies fellowship, parang gano'n. So nung in-approach po ako ni Pastor Norman, sabi ko, wala, hindi po ako worth it dyan. Sabi ko, hindi ako, dyan, Pastor. Sabi ko, marami pong ministry ibigay nyo sa akin, pero wag yun. Tapos parang biglang, sabi ko, parang sige na nga, parang ganun. Tapos mga nag-drop pa ako ng names, sabi ko, may mas better po dyan. Madami po tayong magagaling at alam mo, mga pastors, why pa parang ganun, sila na lang po. Pero hindi po yung kasi ini-insist niya na pinag-pray at may wisdom po naman din ni Bishop. Eh di, parang, oo, bakit? Tapos nung gabi na po yun, doon ako umiyak sa Lord kasi sabi ko, Lord, ang iniingil ko lang po ng pang simpleng ministry lang, parang gano'n. Pero ang laki po ng binigay niya sa akin. At hindi lang maliit na grupo, kami po ang pinakamaraming grupo. Diba, parang sabi ko, paano ko po i-handle? Sabi ko, wala, sino ba naman ako? Parang, sino ako? Parang gano'n. Parang muling humarap sa kanila. Pero ayun nga po, of course, biyaya ng Panginoon, unti-unti ko po siyang na-overcome. Na sabi ko, alam ko po Lord na hindi niyo po bibigay po sa akin ministry na to. Na wala po kayong purpose, unang-una. At syempre, yung pong, hindi po ikaw mag-glorify po sa ministry binigay niyo. So, ayun po, blessing po yun dahil hindi ko po talaga alam at na hindi ko kaya. Pero sa biyaya po ng Panginoon, at isa lang din po ang desire ko at saka ang prayer ko, na itong mga taong itong naipagkatiwala sa akin na maging blessing ako sa kanila, mailapit ko pa sila lalo sa Panginoon. At saka sabi ko nga po, hanggat maaari sa prayer ko, maisa-isa ko po sila, yung pangalan po nila. Which is sabi ko, thank you Lord, dahil doon pa lang isa ministry na po na binigay sa akin. At very challenging po kasi kami kaagad unang grupo mag-handle ngayong month of May. So, ayun po. So, ayun po, shoutout din sa mga kapwa ko leaders. Ayan, nandiyan po sila. At saka syempre sa team din po namin. Ayun po, sobrang blessing at biyaya po na Panginoon. Second A, ayan A na. Ito na. Yung pagkakaroon ko po na yung na-operahan pa ako last Wednesday. Very good si Pastor Rodel. Prize to. Nawala niya letter A. Appendicitis ko po. So, grabe po ang biyaya po ng Lord noon. Sabi ko, ang galing nitong tumiming kasi talaga nasa hospital ako. Kasi ang blessing po noon, walang hiningi sa akin kagad down payment. Wala, free yung room. Parang yun po yung isa sa naging benefits ko po doon. Siyempre po yung mga gamot at yung mga services ng mga doctors, yun po yung may bayad. So, grabe po ang ng Lord sa akin. Talagang sobrang in pain na po ako nung Wednesday yon. Actually, nagparamdam na po siya sa akin ng February. Nung may event po nun dito. So, hindi ko siya masyadong pinansin dahil parang ininuman ko lang siya ng Buscopan. Akala ko po parang kabag lang. So, nawala po siya. And then sabi nga po ng doktor, parang na-amaze po siya kasi ang tagal po ng interval. So, from February, tapos ngayon lang ulit nangyari. Sabi niya, buti hindi sumabog or nag-erupt daw po doon yung sorry for the word, yung nana, parang ganon. Sabi niya na i-survive ka pa kasi ang tagal na, parang ganon. So yung po yung nung Wednesday na yun, talaga hindi ko nakakaya. Nung pinababa po ako ng supervisor ko doon sa ER, sabi niya, ma'am, doon ka na kasi may mga doctors, doon may mga nurses. And then yung po yung nangyari, nung sinabi ko na po na ayoko nang pahawakan yung tiyan ko, alam na po na appendicitis na, tapos lahat na po ng lab test, lahat na po ng ganyan. And then nung sinabi po ng doktor na
may relatives ba raw po ako dito. So sabi ko wala. Alam niyo po, ang isa sa pumasok po sa isip ng supervisor ko, si Teacher Sel. Kasi kilala rin po rin siya doon. So isa po kaming, kumbaga, company, siya po sa school, ako dito sa hospital. So siya kaagad yung tinawagan ng supervisor ko. And then, after po noon, nung sinabi nga sa akin na, yun nga, operahan ako, that night, 7:30, so pinatawagan ko na po yung ate ko. So ayun po, mabilis lang po ng pangyayari at sobra pong naging blessing ng Lord. Kasi sabi niya po, if bigla siyang nanihimik or mawala yung pain, mas delikado, mas sasabog po yung, kumbaga yung ano. Search niyo na lang po kung ano yung naging cause ng appendicitis kasi medyo nakakadiri po, parang gano'n. So, bacteria po talaga siya. So, ayun po, grabe po ang naging provision po ng Panginoon sa akin. Talagang, hindi ko po maitatanggi na talagang itinawid po ako ng Lord sa lahat po ng finances, lahat ganyan. Saka isa po doon, yung naging successful po yung operation. May nakakatuwang doktor po doon. Actually, parang 4 po yung naging doktor ko kasi isa po yung sa cardio. Nung hindi ko po siya nakikita doon kasi most on the doctors po doon is on call. Sabi niya po, nung nalaman pong staff ako doon, usually po ang bayad po sa kanya is 7.5. So nung nalaman po akong staff doon, 500 na lang daw. Kasi yung pinang-grab na lang daw niya papunta ng hospital. So parang doon pala nakita ko na po yung provision ng Lord. Oh, thank you. Parang 3 doctors na lang yung pwede na ayos sa surgeon at saka sa anesthesiology yung parang babayaran. So grabe po at saka blessing din po yung tita ko, nalakad niya po kaagad yun sa DSWD. Almost half po noon na babayaran ko is na-cover po nung sa DSWD. So sa langday ko na, thank you Lord kasi parang yung sasagutin ko na lang po yung sa doctors na need ko ma-accomplish this coming Wednesday kasi yun po yung last check-up ko po doon sa doctors na po yun. And then yung supervisor ko po, head po kasi siya ng field health. So siya lahat nag-aasikaso. And then pwede rin po akong lumapit dito sa Office of the President sa Malacanang. Kasi sabi niya po, kaysa daw po kurakutin, why not na pakinabangan daw po natin, parang ganun. So yun po, blessing po ng Lord. At last letter A na, PRT ano? Anesthesia daw. So the last letter A po, syempre yung appreciation ko po sa Panginoon at sa mga taong ginamit niya para po makasurvive po ako. Syempre sa Panginoon po na talagang hindi niya po talaga ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Ito po nakakatawa. May kwento ko lang. Nung naoperahan po ako, never akong umiyak. Tapos nung pag-uwi ko po ng Sunday, nung tinawagan ko si PNG, doon ako umiyak. Kasi nung alam ko hindi ako makaka-attend ng wedding niya. Sabi ko, wala, sabi ko gano'n. Tapos dumating na yung damit ko, ganyan-ganyan. So okay lang din naman po yung kasi alam kong may purpose ang Lord kasi siyempre hindi pa naman po talaga pwede. So of course, yung appreciation ko po sa Panginoon, sobrang talagang pinahawakan ko yung pangako niya. Sabi ko nga po, since nung nag-full-time ako, wala po talaga ako maalala na pinabayaan niya ako. Kaya totoo po yung nagsusuko talaga ng buhay sa Panginoon. Tingnan niyo po ako, hindi naman po ako pinabayaan, di ba? So, may sexy rin daw po. Ayan. So, salamat po sa Panginoon dahil totoo po yun even sa family ko na witness po nila. By the way, yung mga kapatid ko po sila Christian, kaya sobrang nakikita po nila yung testimony ko, yung service ko sa Lord, yung faith ko sa Lord. Kasi talagang most of them po talaga is 3 po sa magkakapatid. Kapatid ko ay Muslim po, kaya ay nakikita po nila yung testimony ko kung paano po ang church na magmahal po sa akin. First time po nilang makita ganito kasi first time ko pong ma-hospital sa buong buhay ko. Kaya nagpa-CT scan din po ako, isa din po sa naging cause. During operation ko daw po may umakyat na tubig sa baga. Second reason po is na-shock po yung katawan ko. Kaya ako po ilang araw po ako nilagnat. Na supposedly pwede na po sana ako umuwi that parang kinaumagahan, parang gano'n. Pero hindi po ako pinauwi. So, ayun po yung appreciation ko sa Panginoon. Sobrang thank you po at talagang biyaya niya po talaga yung sapat. And of course, sa mga tao pong lagi nandyan. Si Bishop, sabi niya, sorry, wala ako dyan. Sabi ko, Bishop, yung call mo lang, yung sinabi mo lang sa akin na, iniisip nga kita kung ano yung kalagayan mo. Sabi ko, yun palang enough na Bishop. So, nothing to worry po, sabi ko sa kanya.
So lagi po siya nandyan, si Mama Maris nakaagapay. And of course po, kay Mami Miriam, siya na po nag-alaga sa akin doon. Sila po, and of course si Teacher Sel, si PRT, sila lang po lagi nandyan. Salamat po sa inyo. And of course sa family ko. At syempre sa inyo po, church, salamat. Malaking bagay po yung special offering ng last Sunday kasi yun po yung idadagdag ko sa payment ko po sa this coming Wednesday. So maraming salamat po. Tunay na mabuti po ang Panginoon. At sabi ko nga po, every time na dumadaan po sa mga discouragements, sa mga problema, for me po parang the best antidotes pa rin po sa mga ganong pangyayari is to recall His goodness. Kasi alam ko po yung kabutihan ng Panginoon, hindi mako-compare doon sa kung ano mong pinagdadaanan natin. So salamat, talagang mabuti po siya, mabait po siyang Diyos. Secondly po is to, alliteration pa rin, to recognize His grace. Talagang biyaya niyo po, yung nakakapag-serve po ako every day, nakakapasok po ako, nakakakain po ako. Parang yung protection po lagi ng Lord, yung sa service ko po sa ministry, pinagkatiwala niyo po. Biyaya po talaga lahat ng Lord yun at alam ko hindi po ako at alam ko po na kung hindi dahil sa biyaya niya, hindi ko po magagawa yan. And the last is to rely on His greatness and faithfulness na patuloy ko pong panghawakan yung pangako niya. Patuloy ko, preaching na ba yun? Nakagawa ng preaching. Diba, parang ganun po lagi ako kasi kung tutusin, parang wala akong reason na magtampo, wala akong reason mag-self-pity, wala akong reason na magmukmok. Kasi alam kong may Diyos na mabuti, may Diyos na mabait, at laging may Diyos na landyan sa lahat ng panahon. Sometimes di man siya maramdaman, pero alam mong may Diyos na talagang hindi mangiiwan at magpapabaya. So ayun lang po, purihin po ang Panginoon at salamat po sa inyo. Salamat church sa pagmamahal niyo po sa akin. Salamat sa patuloy na pag-agapay niyo po sa akin. Papuri po sa Panginoon. Amen. Po. Ayan po. So magandang hapon po sa lahat. So supposedly po last Sunday po sana ako mag-share ng blessing ng Lord pero ayun po hindi po pinag-adya ng Panginoon bagkus ay ngayon po ako binigyan ng chance. So medyo mahaba-haba din po ito. Ayan. Una po sa lahat kay Preacher Sig po sa aking Kuya Sig na ayun po, binigyan na rin po siya ng opportunity na makapag-share po ng Word of God during feasting and at graduating na po siya ngayon. Naalala ko po nung time way back 2021 nang ako po ay na-declare na mawawalan po ng permanent na trabaho at tinanong po ako ni Kuya Sig na paano na yung pag-aaral nila. Ang sagot ko po noon ay hindi sila pababayaan ng Lord dahil sila ay hanggat nag-serve at patuloy na lumalago sa Panginoon, itatawid kami ng Lord. And ngayon na-graduating na po siya, talagang pinatunayan naman po ng Panginoon na itinawid po ang preacher Kuya Sig. Ayan po. Gayon din po si Marga ay graduating din po siya ng senior high school naman po this year. Ayan. And blessing naman po, hindi man po academic ang kanyang mga awards, it's more on yung leadership. Ayan. Kasi pinagpupuyatan niya po talaga yan. Pero hindi ko naman po siya para pagbawalan dahil ayun naman po ay para din po sa ano po niya, sa growth din po niya. Gusto ko din pong i-share kung paano po naging blessing po yung teachers conference po last time. Ayan po. Though hindi naman po ako nagtuturo ng mga bata, hindi ko po talaga kaya. Hindi kakayanin. Ayun po. Ako po ay naatasan po ng ating Pastor Nolan for registration. Actually, ang registration yan po yung isa sa unang ministry po na
na ano ko po, parang ano ba, na servant ko po, yung sa registration. Kami pa pong mga amigas yun. Kami po ni na Teacher Flo, ni na Ma'am April, and ni Sis Maffy. Ayun po. Bagamat, ayun nga po, nasa registration ako. So nakakapakinig po ako ng mga sinishare po nila. Lalo po ako po ay guro sa kolehiyo, at ang akin pong mga students ay Gen Z. Ako po ay Gen X. So ang layo po ng aming age gap. Ako po ay lumaki sa sa striktong pamamaraan, tapos sa mga estudyante ko po bawal striktuhan. So nahirapan po akong mag-adjust, pero dahil po sa napakinggan ko during the teachers conference, yung na-share po ni PNG at saka po ni Ma'am Riza, yan. Ayun po na more on talaga understanding on this Gen Z people. Ayun po. So kahit pa paano ay nai-apply ko po siya sa akin pong mga students. Dahil po may mga nabalita din po dito sa aming school na mga nagtatangkang mag-suicide, ganyan. Ayan, so naisip ko nga, actually na-share ko po ito sa aming department na bakit hindi magkaroon ng spiritual wellness ang mga bata. Kasi maaaring magagaling sila, matatalino sila, pero ang kakulangan nila ay yung sa spiritual strength. So, unti-untiin ko po pagdating doon. Ayun po. Gusto ko lang din pong i-share na yung sa ladies po, naging blessing po ito sa akin. Dahil ito po yung ginamit ng Panginoon nung mga time na ako po ay may mga pinagdadaanan. Itong ministry po na ito yung talagang pinanghawakan ko po para magpatuloy at kumapit sa Panginoon. And blessing po sa akin na ayun po, may bagong batch na po ng mga leaders dahil syempre darating din po yung time mauubusan na din po ng ng idea. Pero ayun po, kanya-kanyang panahon naman po talaga. And though na-share ko po ito sa aking mga co-leaders before, kay Sis Ann, na meron akong naramdaman na lungkot, pero hindi pa kawalan, hindi naman po sa ganun. Nalungkot lang kasi sabi ko, ano nang gagawin ko? Though may ministry naman po sa orchestra, sa choir. Ang sagot sa akin ni Sis Ann is, maaaring may inihahanda ulit ang Panginoon na panibagong ministry kung saan ay muli po ay magagamit po ang inyong lingkod po. And ayun po, very recent lang din po na gusto ko pong i-share na talagang blessing po ng Lord ay yung pong aking final defense last Wednesday, April 22 po. Nag-submit po ako nag-email po ako kung paano po makakapag-apply for final defense ng April 15, parang ganyan. Nag-email po ako sa aking advisor and sa graduate coordinator po. And then, ayun po, ang bilis lang po ng pangyayari. Ang hinahabol ko po kasi bago matapos ang SEM, kailangan makapag-final defense po ako dahil last SEM ko na po talaga at magba-back to zero na po ako. Kasi po ay 20 years in the making po talaga yung doctorate degree na yan. So anyway po, ayun, nakailang revisions pa po ako sa manuscript based po sa pinapaayos po ng aking advisor bago po talaga ako nabigyan ng go signal and schedule. Ang akala ko po ay April 25, so sabi ko meron pa akong 1 week to prepare. Pero na-advance po ito base sa availability po ng panel, kaya po naging April 22. So meron na lang po akong 4 na araw to prepare. Meron po I have 200 pages ng manuscript na babalikan, aaralin, and gagawan ng slides. And I was able to prepare for 100 slides na babalikan at aaralin. Ayun po. And kailangan ko pong mag-print ng 6 sets ng manuscript para po sa panel. Ayun. Talagang hindi pa po ako tapos sa PowerPoint, sa slides, hindi pa rin ako tapos mag-aral, mag-prepare. Wednesday po iyon. Parang ganun. Wednesday ba or Tuesday, ganyan. Na meron din pong practice ng choir sa Marikina, sa MIBC. Dapat meron din po akong mock defense sa aking advisor. Nagpaalam po ako sa aking advisor na baka pwedeng i-late ng konti yung mock defense namin para maka-attend po ako nung sa choir. Pinayagan niya naman po ako. Kasi that time po ay hindi pa rin po kino-confirm yung schedule ko talaga kung April 22 or April 25. Kinonfirm po na April 22 ay umaga ng
21. Ayan, umaga po ng 21. So tinapos ko po yung slides, nag-start ako mag-print ng manuscript ko po ng 22 ng morning. Talagang ano po talagang struggle din po ako that time kasi dito po sa bahay, ayan, hindi ko po magising si Marga, tulog na tulog po siya. Nagpapatulong akong mag-print. Ayan, so ako na lang po nag-print habang nag-aaral. At nagloko pa po yung printer, ganyan. Gusto ko na siyang ihagis. Ayan, naubusan ako ng papel many times, nawalan ng ink, buti na lang may extra ink. Talagang tas ayaw niyang mag-print kasi nag-overheat na siya sa dami ng piniprint. Ayan, so medyo ang daming hassle. Tapos alas 3 na ako natapos mag-print. 6 o'clock ang final defense. Antok na ako kasi ilang gabi na rin nagpe-prepare. So umidlip muna ako ng mga 30 minutes, nag-prepare. Tapos, ayun po, kasama ko po sila Kevin noon, sila Sherina, yan, blessing kasi kasama ko po sila, mga nag-assist din po sa akin. And then, noon lang po na-realize na coding po pala kami. Ayun, alas 5 na. So, dapat 5 nandun na po ako sa school kasi 6 po yung defense. So, nag-grab na lang po kami. 5:30 na po dumating yung grab or halos magsi-6 na po. Pagdating ko po sa school, ewan ko ba, doon naman ako matagal na panahon nagturo, naligaw ako, di ba? Naligaw ako, mali yung building na iniikutan ko kung nasaan na yung room ng final defense. So mga 15 minutes kaming paikot-ikot doon, mali pala yung building na iniikutan ko. So ayan, until finally, nakarating ako doon sa room po na kung saan po ako magpa-final defense. Ayun. At nandun na po yung mga panel and yung akin pong advisor. At ang isa pa pong napakaganda talagang napapikit na ako, Lord, ano po ang gusto ninyong gawin ko dito? Ayaw mag-open ng PowerPoint ko. Talagang as in, siguro mga 30 minutes, ayaw mag-open ng PowerPoint. Nangangatal na ako. Lahat na ng pakiramdam nandun na sa akin. Parang, ayun, nanginginig na, parang nawawala na yung pinag-aralan ko. Parang wala na, hindi ko na ito ma-explain. So until finally, ayun, na-project din naman po siya. Ang isang napakalaking blessing po sa akin is yung advisor ko po. Kasi siya po ay ECE din, though hindi po siya naging license, and DBA din po siya. Ayun po, ang doctorate ko po ay hindi po aligned sa engineering. It's more on business administration. And kinuha ko po itong doctorate degree na ito during 2010 para lang po to avail yung benefit po namin sa school na libreng pag-aaral. And at the same time po, dahil ang mga anak ko po that time ay nasa Laguna, ang katwiran ko para pag uwi ko gabi na matutulog na ako ganun kasi wala pong mga batang nag-aantay sa akin. So yun lang po yung reason kung ba't ko siya in-enroll. Without the intention po talaga na tatapusin ko po siya. Kaya inabot po talaga siya ng 20 years. Parang yung masters ko din po, 8 years naman. Ayan, mga walang planong tapusin. Pero dumadating po yung time na talagang kailangan na siyang tapusin. Ayun po. Anyway, ayun po. Yung advisor ko po, sobrang laki ng tulong niya sa akin kasi nung akin pong proposal defense, ang panel ko po ay comprised of veterans po sa larangan ng business administration. Talagang nahirapan po akong ipa-appreciate sa kanila yung concept ko po na pag-collaborate or pag-apply ng technology sa business. So nahihirapan po akong ipa-appreciate yun sa kanila. And then, ang dami po nilang binato sa akin ng mga revisions and so on. Kaya natagalan po ako ulit kasi ang dami. Ayun po. Pero, blessing po na kahit papano ay nagawan pa din po ito ng paraan. And yung advisor ko po ay nakakuha po ng panibagong set of panel. Dahil yung mga panel ko po nung proposal defense ay hindi na po affiliated dun sa school. So, talagang hinabol ko din po yun na hindi na sila yung panel. Kasi ayaw nila yung ayaw nila yung concept ko. So, yung panel ko last time ay mga na po sila, halos kaedad ko na din po and meron din po doon na professor ko din po dati nung college. So, siya po yung kahit papano ay sumuporta po sa akin na para ipa-appreciate po doon sa mga kasamahan niyang panel yung beauty po nung akin pong study. Ayun po. Ayun, so and then kasama ko din po noon si nanay. Talaga lagi ko pong sinasama si nanay kapag meron po akong defense, kahit po nung masters ko. Title defense, proposal defense, and final defense. Kasama ko po siya.
Kasi po, ewan ko po, basta kasama ko po siya. Kasi parang nandun, alam ko po na full support po siya sa akin at pinagpe-pray niya po ako sa behind the stage, ganun. Kasi po nung board exam ko naman po ay hinahatid niya din po ako noon sa school kung saan po ako magbo-board exam, and hindi pa naman po kami Christian noon, so naglalakad po siya papunta sa isang church po sa Murder. Ayan po, para ipag-pray pa din po ako. Kaya ayun po, hindi man po tayo naniniwala sa swerte, pero charm ko po si nanay kapag may defense po ako eh. Ayan, kaya kasama ko po siya noon. And then finally po, nung pinalabas na po ako ng mga panel, hindi naman po para pauwiin for deliberation. And then pagbalik ko po, yan, sinabi po sa akin ng coordinator na I passed. Hindi ko pa po na-absorb. Parang tulala lang ako. Okay, so thank you po, ganun lang. Kasi sobrang, yung buong araw po na yun ng 22, hindi ko po ina-expect na matutuloy pa po yung defense ko sa dami ng hassle na nangyari. Pero talagang kapag pinag-adya po ng Lord or plano ng Lord ibigay sa atin yung isang achievement, kahit anong mangyari, kahit ilang taon pa yan, ibibigay niya po yan sa akin. Ayun po. So talagang blessing po yun na sana po ay maihabol ko din po ang mga revisions para sabay-sabay po kaming gumraduate this year ni Kuya Sig at ni Marka. Ayun po. So thank you, church, sa prayers din po ninyo. Amen. Salamat po sa mga nag-testimony. Let's all rise again and let's sing our last song. Let us sing Day by Day. Amen. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials see. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, give unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each one. All my cares he paid would bear and cheer me, he whose name is Counselor and Bar. The protection of his child and treasure is a charge that on himself he laid. As your days, your strength shall be in measure. This the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust your promises, O Lord, that I lose not faith in consolation. Offer me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, here to take us from a Father's hand. One by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Amen. Let's all have a seat, and now we'll be hearing some special numbers.
Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan mo, o aking Jesus. To God be the glory. Amen. Maraming salamat po sa napakagandang awitin na in-offer po ng ating mga special numbers today. Ngayon po, excited na po ba tayong lahat para sa magiging preaching? Amen. Ngayon po, ang magiging speaker po natin ay isa po sa magigiting na preachers and deacons po ng ating church. Di na po tayo magpapatagal pa. Introduce na po natin ang mag-preach ng salita ng Diyos ngayong hapon na ito. Si Preacher Daddy Ronald Hamon. Preach on! Yan nga po, thank you. Nakakakaba pa din po. Parang madami ng mga pagkakataon na nag-preach naman dito sa harap, pero nakakakaba pa rin po. Blessing po, sobrang blessing po ang mga awitin. Sobrang blessing kanina po yung blessing report. Actually, pwede na po tayong mag-closing prayer sa blessing report kanina. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Grabe po ang biyaya niya. Wala pa po akong nakitang Kristiyanong matapat sa kanya pong paglilingkod at pagpapagamit sa Panginoon na hindi niya po iningatan. Ang biyaya po ng Panginoon, lagi po yan natatanggap ng mga mananampalataya at mga Kristiyanong
marunong magtapat at magpagamit po sa Panginoon. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po munang unahing pasalamatan ang, alam niyo po, ang kanina nang naandito ko laging lumalapit sa akin, ang ganda po ng barong ninyo. Sabi. So gusto ko pong pasalamatan na yung barong ko po ay bigay po ni PDV. Matagal na po. Last year, I think binigay niya po ito sa akin last year. Kasama po yung shoes ko. Shoes ko din, siya din po ang nagbigay. Maraming pong salamat. Napakabuti po ng Lord. Ito pong barong talagang nilaan ko para, sabi ko, susuotin ko lang to kapag magpipreach na ako ulit. And that's by next year kasi natapos na po yung, alam nyo naman po, napakadami po nating magagaling na mga preachers. Kaya po, at grabe sa training po ng atin pong mahal na bishop at ni PNG, grabe po, nakakreate po ang atin pong church ng mga gagaling na preacher. Kaya po kapag ako po personally, pag hindi ako nakakadalo sa gawain, na nagigrieve yung heart ko. Why? Because I will learn something. It will deepen my understanding of God's words. Yung mga yung mga feasting lang po na ginagawa ng mga bago po nating mga ngaral, sila Preacher Sig, sila Preacher Jonel, sila Preacher Kevs, grabe po ang grasya at ang wisdom na binibigay po ng Panginoon. Sa hapon po na ito, nawa po ay maging pagpapala po ang salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, nung nasabihan po ako ni PNG, dapat po nung Wednesday pa po talaga ito. Pero alam niyo po, madaming mga bagay din nangyayari minsan. Tapos sabi ko kay PNG Monday, kasi Sunday niya po ako nasabihan. So Monday pa lang, sabi ko, PNG, parang hindi ako aabot nung Wednesday. So, yung preaching po na nilaan, totoo po, nag-aral po ako ng Monday morning. Pagdating ko po sa office, nagde-devotion po ako, tumingin ako, nag-aral po ako. Yung preaching po na igawa ko, Tuesday po, kasal po ni PNG at ni Ma'am Jessica, na-preach po ni Bishop sa kanyang breakfast, believer's breakfast. So sabi ko, grabe yung pag-work ng Lord. So it wasn't really me who will deliver the message. It was meant for Bishop to deliver it. But nonetheless, nung sinabihan mo ako ni Preacher, Preacher, ikaw na po bukas po. Tapos kagabi po yon, nanonood po ako ng preaching ni Pastor Poy. So hindi ko po nasasagot yung tawag niya. Sabi ko, Pastor, bakit po? Sorry po, nanonood ako ng feasting. Sabi niya, tumawag po siya ulit, tapos sabi niya, ay, preacher, kayo po yung mag-preach sa gospel hour. Sabi ko, medyo may pause po yun ng konti. Hindi po kasing tagal nung pagsagot ni Ma'am Jessica, pero mabilis lang. Joke lang. So, sabi ko, ay, okay po. Kaya po, pagkatapos mo mag-preach ni Pastor Poy, ako po ay bumaba na po uli dahil nasa taas na po ako noon. Nag-aral po ako. And the Lord has given me a message na para sa akin at nawa ay maging pagpapala din po sa bawat isa sa inyo na naririto po. Bago lang po ako magsimula, hayaan yung i-welcome ko po uli si Ma'am Jessica. Sobrang welcome po kayo sa Living Water po. Alam niyo po ako, sobrang na-amaze po ako nung nandun ako sa wedding. Na-amaze po talaga ako as to how you were raised. At sobrang sabi ko nga, grabe yung regard ko po sa daddy niyo po at sa mother niyo po. Dahil hindi po madali. Ako po ay may 2 na po ngayon na babaeng anak na gagabayan at palalakihin. And in reality, hindi po yan madali. Hindi madaling magabay dahil dapat ang salita mo ay salita na ikaw din po ipinapakita mo. Yan, di ba, yung na-preach din ni Bishop po. Hindi po siya madaling magpalaki ng mga bata. Madami pong pagdadaanan. Kami pong mag-asawa ay magkatuwang po sa pagpapalaki po. Madaming panahon siguro na iiyak ka, pero
pananalangin po lagi ang magiging katuwang at pananampalataya. Turo po ng Panginoon po. Tayo po tayong lahat. Kunin po natin ang atin pong Bible. Magsisimula na po tayo. Buksan po natin sa James chapter 1 verses 2 to 8 po. Babasahin ko po ang James chapter 1 verses 2 to 8. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven by the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, for today once again. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong mapaglingkuran po kayo, ugad, aming Ama. Salamat po sa natapos po naming gawain sa umaga, ugad, at salamat sa mensahe na nagbigay po sa amin ng maayos na pangunawa ng pamilya at ng relasyon, o God, aming Amang Banal. At salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-aral ng inyo pong salita, o God, aming Ama. Sa amin pong kalagitnaan ngayon, o God, we pray that you work mightily, O God, and you give power to your word, O Lord. At kaugnayin nyo lamang po ang bawat mananampalatayang naririto, O God, aming Ama. Kaugnayin ang amin pong mga puso, paguhin po nawa kami ng inyo pong mga salita at gabayan kami sa amin pong mga pagpipili. I thank you, Father, and I pray dahil wala po akong kalakasan, O God, walang wisdom, O God, aming Ama. I pray, Father, that you guide me here. Itago nyo lamang po sa inyo pong presensya, O God, aming Ama. At hayaan ninyo na maibahagi ko ang inyo pong mensahe sa inyo pong mga anak, O God, aming Amang Banal. We thank you, Father. We bless you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, mga kapatid, gusto ko lang munang mag-start. Let me start with a simple question. Lagi naman po akong nagtatanong kapag nagpipreach ako. Sino po sa atin dito ang gustong dumaan sa pagsubok? Yung nag-enjoy po tayo. Daan tayo sa pagsubok, trials, wala. Wala, no? Walang nagising kaninang umaga, tapos ang panalangin po niya, Lord, bigyan mo naman ako ng problema. Masyado nang chill ang buhay ko. Wala na akong nararamdaman. Diba? Wala po. Dahil sa totoo po, ang hirap dumaan sa pagsubok ng buhay. The reality, brethren, is this. Trials are unavoidable. Hindi po natin yan pwedeng takbuhan. Hindi po pwedeng Kristiyano ka, pero hindi ka natitest. Hindi pwedeng Kristiyano ka, hindi ka dumadaan sa pagsubok ng buhay. Yung mga tao nga po sa labas, madami pong pinagdadaanan yan. Yung mga taong kakilala natin probably, mga kapitbahay po natin, madaming pinagdadaanan yan. And so all the more, that when you're a Christian, you go through trials that is unavoidable. There's financial pressure in life. There's family struggle. There's relationship problem and career uncertainty or even emotional struggle. Madami po niyan. Ngayon lang po, 'di ba, dumaan tayo sa pandemic, dumaan tayo, ang dami nating dinaanan, uncertain yung buhay. Pero ngayon, may oil crisis, may high inflation rate, ang dami po, uncertain. So lahat po dadaan sa trials. It is uncertain. Unavoidable po yan. Dadaan ka sa pagsubok ng buhay. At minsan, pag dumadaan po tayo sa pagsubok ng buhay, ang tanong po natin, Lord,
Bakit nangyayari to sa akin? At ang tanong po natin minsan, Lord, bakit? Bakit kami? Nagtatapat naman kami sa paglilingkod. Nagpapagamit naman. Bakit kami? Or ang tanong, Lord, kailan matatapos? Pero, ang sinabi po sa James chapter 1, very different po. At kung uunawain natin yung mga salita po, that's an exact opposite of a person going through trials in life. Mga pagsubok po. Bakit po? Ang sabi po niyan, sabi niya, my brethren, count it all joy. Nahihirapan ka nga eh. Mahirap nga yung pinagdadaanan mo eh. Pero ang sinasabi po, count it all joy. Tapos tingnan po natin. Hindi niya sinabi, avoid trials. Hindi rin po niya sinabi na mag-complain tayo sa trials. Ang sabi niya, count it all joy. So this afternoon po, we'll talk about a kind of faith. Faith that does not break under pressure, but stands the test. Ang title po ng akin pong ibabahagi po sa inyo is Faith that Stands the Test. Una po, so simulan na agad natin dahil di ba di ba? So una po, sabi po sa verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Ang makikita po natin, the command. And what's the command? To rejoice in trials. Yan po yung command. Ang pansinin po natin, ang sabi niya, count. Hindi niya sinabing, feel it. Ang sabi niya, count. Tapos, ibig sabihin niyan, dahil sabi niya, count it all joy. Ang ibig pong sabihin, it's a decision. Pag mananampalataya ka, dumaan ka man sa pagsubok ng buhay, it is a decision you need to make. It is a choice you need to make. Hindi po yan emotion. Kaya ang directive po sa atin, ang sinasabi ng Panginoon, na mag-enjoy ka sa problema. Pero ang sinasabi niya, mag-rejoice ka. Dahil may ginagawa siya sa gitna ng problema. Pag mananampalataya ka, ang sinasabi, count it all joy. Di ba? Dahil may ginagawa ang Panginoon sa gitna po ng problema. Parang estudyante po yan. Ang estudyante po, ayaw niya ng exam. Actually, ayaw po talaga namin. Parang men's din po yan, sa men's fellowship. Ayaw talaga namin ng exam. Gusto namin mga discussion lang. Mas natututo kami pag magdi-discuss ka lang. So, ayaw namin yan. Nasistress kami sa exam. Pag estudyante, nasistress, napupuyat, napipressure sa exam. Pero bakit kaya nagtitiis ang estudyante? Why? Dahil alam niya na may purpose yung exam. May purpose yun. Ganon din po sa buhay natin. Hindi natin gusto yung trials. Wala naman pong may gusto niyan. Pero, tingnan po natin, God has a purpose for the trials that's going through right now. So what do we do now bilang Kristiyano? Ano po dapat ang ginagawa natin? Stop asking, bakit ako? Itigil po natin yan. But rather, what should we start? Lord, anong ginagawa mo sa akin? Alam ko pong may plano ka sa lahat ng ito. Kasi mga kapatid, joy is rooted not in situation, but in revelation of God's plan sa buhay natin. That's why clear po ang directives, clear po ang command. The command is to rejoice in trials. Pangalawa po, mabilis lang po ito. So kanina, di ba? Madami tayong time. Pangalawa po, una, the command. The command is to rejoice in trials. Second, the purpose. Sabi po sa verse 3 and 4, ang sabi po dyan, knowing this,
that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. So, yung trying of your faith po, so dito, balikan lang po muna natin, ang purpose is to produce patience. Yung trying of your faith, parang refining process po yan ng Panginoon sa buhay natin. So parang ginto lang po yan, na kapag ka nilagay mo sa apoy, pinadaan mo po sa apoy, magiging pure po yung ginto. It is tested. At ang resulta po ng trying of your faith is patience. Pero hindi lang yan ordinary patience. Ito yung patience na may endurance. Yung may kakayanang tumayo po kahit mahirap. Kaya pag tinignan mo po, yung verse 3 and 4, pag tinignan mo po yan, ang makikita mo na phrase is, let patience have her perfect work. Minsan, God is working, pero tayo din po mismo ang humahadlang. You go through trials, and the Lord is doing something in that trials. Pero tayo minsan mismo ang problema. Why? Dahil nagmamadali tayo. Dahil madalas ang response natin magreklamo. Kasi hindi na kaya. Yan po yung binabalik natin. Gusto natin agad-agad. Human nature, gusto agad-agad makuha. Gusto magmadali. Matapos agad ang problema. Pero ang sabi po ng Bible, let it work. Let patience have her perfect work. Parang po kapag ka nagluluto ka ng bigas na lang po. Pag nagluluto ka ng bigas, hindi pwedeng hilaw yung kanin. Kasi magiinit ang ulo ng gutom na tao. Pag binigyan mo yan ng hilaw na kanin po, or hindi luto, or yung malata, ayaw nila yan. So pag minabadali mo ang pagluluto ng kanin, hindi po yan masarap. The same through sa buhay po natin. Pag nagmamadali ka, you'll probably not get it. You'll probably miss it. Pag nagmamadali ka po, malamang sa malamang, gawan mo na ng paraan yung mga bagay na hinaharap mo. And you don't actually really kneel down and pray para unawain kung bakit ka dumadaan sa pagsubok ng buhay. The same through sa buhay ng mga kabataan. No? Ito, mga kabataan, sa buhay, hindi po nagmamadali ang pagkukort or pagjujowa. Yan sabi ng mundo. Hindi po yan minamadali. Ang pag-aasawa, hindi po minamadali. So ito, mga kabataan ng church, nakita niyo po ba, grabe po kayong blessed sa church na to. Why? You see people here submit to their pastors and honor their pastors. Kaya po, nung nag-asawa sila, tamang panahon na itinalaga ng Lord. Bakit ka magmamadali? Your design, ang disenyo po ng Panginoon sa buhay nyo at this point in time, mag-aral kayo. At bigyan ninyo ng mataas na pagtingin ang sarili ninyo kasi worth it kayo sa inihahanda ng Panginoon sa buhay ninyo. Ang relasyong minadali, it will never stand the test of time. Ang relasyong pinag-pray at hiningi ang basbas ng Panginoon at nag-honor sa pastor, surely, God will bless it. Kaya po, grabe, di ba? Grabe tayo, at peace po tayo. Nagpakasal si Pastor Norman. Grabe po yung peace ng heart. Ako, I am so at peace knowing na si Ma'am Jessica po ang kanya pong napangasawa. And it also gave me peace dahil pag uuwi si Pastor sa bahay niya, alam natin na may mag-aalaga na sa kanya. May mag-aasikaso sa kanya. And that's so good. You see, the design of God, sobrang perfect. Ang plano ng Lord sa buhay natin, sobra pong perfect. Kaya
kayo ito, mga anak na namin kayo, mga kabataan, you wait, you pray. Enrich yourselves. Learn skills. Submit to your pastor. Honor them. Because the time to marry is not yet now. The time to marry is God's design. Disenyo po yan ng Panginoon. Alam niyo po, dapat wala pong nagrereklamo sa buhay. Actually, ako po ay hindi po ako lumaki, hindi ako nanggaling sa mayaman po na pamilya. Ang pamilya ko po, we were 9. And I was raised by a fisherman. And I was raised by a farmer sa probinsya po sa Bicol. I am the third. At naalala ko po, nung nag-graduate po ako ng second year high school po pala ako unang nakakilala sa Panginoon. Ang nanay ko po, ito Hermana Mayor po ng simbahan. Roman Catholic. At ako po ay, sinanay po ang kaming magkakapatid na nagpipray. At 6 o'clock po, dapat umuwi ka na. Dahil pag wala ka pa po sa bahay, magsasara yung pinto na yon, hindi mapapalo ka pagkatapos ng prayer. Dahil ayaw ng mama ko na di-disturb sa 6 o'clock prayer. And even the Latin prayer na ituro po ng lola ko sa amin. So ganun po kami ka-religious. Kaya nga po ako po, hindi po ako lumaki sa mga brusko na pamilya na makikipagsuntukan. Wala po akong ganyang nakita. Ang pamilya ko po ay talagang tinuruan ng akin po nanay. Napakabuti po. Second year high school, ako po ay mabilis lang po ito. Second year high school po, nakilala ko ang Lord. At nung nakilala ko ang Lord, sinabi ko sa mama ko, kasi may question, naalala ko sa mama ko, bakit po ba tayo hindi nagba-Bible? Kasi may Bible po sila. Sabi, may mga novena tayo, anak. Sabi ng mama ko, yung Bible, binabasa naman daw dun sa simbahan ng mga pare. Pero ako, syempre, hindi ako na-kontento doon. So, tinuloy-tuloy ko lang po. To a point na hindi na po ako pinagmamano ng lolo ko noon. So, ang ginagawa ko po, umiikot na po ako. Hindi na po ako dumadaan. Kasi pag dadaan ka, pupunta ka ng school, dadaan ka sa harap ng bahay nila. So, yung pinakamalayo na yung daanan ko, iikot na po ako para hindi ako dadaan sa lolo ko. Kasi hindi rin naman niya ako pagmamanuhin. Very influential din po ang lolo ko dun sa lugar namin. Kaya po, nag-struggle din yung napuntahan kong group ng Christian po. Doon po ako nakakilala. So simple lang po ang buhay namin, mahirap. When I was told by my parent na anak, di ka na mag-aaral after ng high school. I only have 2 choices in life. To become a fisherman or maging farmer ako or ito pala, dagdagan ko, 3 na, sirain ang buhay ko. But I choose to honor God. Ang kasama ko lang po, pumunta ng Manila, ay ang Panginoon at ang panalangin ko na magtatapos ako. And I did finish. So wala pong reklamo. Hindi po trials ng buhay ang mahirap ka. Ang mahirap pag di ka kumikilos. Ang mahirap po kapag wala kang ginagawa. Parang katulad lang yan ng ganito. Ang mahirap, gusto niya matigil siyang kumain ng sardinas. Yet, what are you doing? Ano ang ginagawa mo? So you see, mga kabataan, dinisenyo ng Panginoon to enrich your life because there's a perfect time to marry. Minsan, ganun din po sa atin pong spiritual growth. Hindi minamadali. May proseso po yan. Follow God's word, follow God's direction. Don't escape the process, mga kapatid. Embrace it. God is building something in us. Hindi makukuha sa comfort ang mga bagay-bagay. Your trial is producing a stronger version of your faith. Yan po ang ginagawa ng trial. Kaya po tama yung verse 1. Count it all joy. Count it all joy. Because the Lord is doing something for that trial. Third po, una po, the command. Ang command po is to rejoice in trials. Pangalawa, purpose. Ang purpose is to produce patience. Pangatlo po, the provision.
At ang provision po is to receive wisdom. Sabi po sa verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given in him. Mga kapatid, sa gitna po ng trials, ang kailangan natin, hindi po lakas, kundi wisdom. We need wisdom a lot more than we need knowledge. Ang sabi po, knowledge daw is a raw transformation, while wisdom knows how to use it. Sabi ng isang manunulat, knowledge is the ability to take things apart, but wisdom is the ability to put things together. So we ask wisdom. Sabi po sa Proverbs, chapter 2, verse 3 to 6, ang sabi po dyan, yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Wisdom is knowing ano ang gagawin natin dun sa trials. Kailan natin gagawin at paano natin gagawin. Yan po ang mabuting, so example lang natin, kapag parang anak lang kasi yan eh. Ang anak mo, pag lumapit sa'yo, tatay ka, sabi niya, pa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang mabuting ama po, hindi po yan, hindi niya po sasabihin, bahala ka sa buhay mo, kaya mo na yan. Kundi ang gagawin niya, tuturuan niya. The same through with our God. The language po is asking. But asking with humility. Ganyan po dapat tayong humingi. We ask with humility. We ask God for wisdom. We pray for wisdom. Pray not just, Lord, alisin mo ito. But instead, pray, Lord, turuan mo ako sa sitwasyon na to. Because brethren, our God gives wisdom generously. Nagbibigay siya ng wisdom generously. But you must ask. You must ask for it. But when you ask with humility. So third po is the provision. Ang provision po is to receive wisdom. And lastly, matatapos na po tayo. So una po, balikan po natin the command to rejoice in trials. The purpose is to produce patience. The provision is to receive wisdom. Lastly, the warning. Sabi po sa verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Ang warning po is to reject double-mindedness. Mga kapatid, ano ba ang double-minded? Ang double-minded, ito yung lagi pong hati ang puso. Minsan may faith. Minsan puno ng doubt. Minsan kay God. Pero minsan naglilin sa sarili lang. Sabi po sa James 4:8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Pag double-minded ka po, ang resulta niyan, unstable. Hindi lang isa-isang area. Ang sabi po sa passage, in all his ways, lahat po affected. Parang taong may dalawang direksyon na gustong puntahan. Hindi siya makakarating kahit saan kung double-minded po yan. Paiba-iba, hindi alam kung ano ang direksyon niya at hindi alam kung ano ang tatayuan niya. Brethren, God is asking us to choose today. Mamili po tayo. Will you trust Him or not? Magtitiwala ka ba? Dumaan ka man sa pagsubok ng buhay, pagtitiwalaan mo ba that you count it all joy?
o hindi na lang kasi hindi kaya? Faith requires commitment po, mga kapatid, not convenience. Because stability comes from a single-minded trust in God. Diyan po nanggaling ang stability natin, a single-minded trust in God. Kasi, as we conclude, mga kapatid, tandaan natin na trials will come. Lagi pong naandyan yan. Anumang season yan, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang kinakaharap mo, andyan ang trials. Faith will be tested. Our faith will be tested. But remember, God has a purpose. May plano po ang Panginoon. And surely, God has provision. So ang tanong po ay hindi na may trials ba? Hindi na po yan ang tanong natin. Kundi, ang tanong na lang natin, anong klaseng faith mayroon ka sa mga trials na darating sa buhay natin? Would you trust God? And would you trust Him fully? Would you kneel down and ask God for wisdom? And ask God for strength? Because He will freely give that to you. Mga kapatid, sa paglapit po natin sa Panginoon, we will now pray. At sa pananalangin po natin, nawa po ay masagot natin ang mga katanungan na sa pagharap natin sa iba't ibang trials, sa iba't ibang pagsubok ng buhay, will we rejoice or complain? Kung dumaan po tayo sa trials, will we rejoice or complain? Pangalawa, will we submit to the process or resist it? Magsasubmit ka ba sa Lord o magre-resist ka? And will we ask God for wisdom o magre-rely na lang po tayo sa sarili natin that surely will fail? Will we be single-minded in faith or double-minded in doubt? Sana po sa pananalangin natin, makita po natin that the Lord is reminding us that when we go through diverse trials, He gave a command, and that is to count it all joy, to rejoice in trial. Second, may purpose po siya, to produce patience, and He's also giving us provision to receive wisdom. But He also gave us warning. Let's not be double-minded. Nawa po ay napagpala po tayo sa atin pong pag-aaral. Tumayo na po tayo po ay mananalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, O God, for this afternoon, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong mensahe, O God, aming Ama. And we thank you, Father, for the message that are rich, O Father, O God, na sana'y patuloy po kaming gabayan. Na sa pagdaan po namin sa napakadaming mga pagsubok ng buhay, or even, Father, sa amin pong hinaharap sa pangkasalukuyan, O God, aming Ama, may we found ourselves kneeling, praying, and asking you for wisdom. May we found ourselves na may galak sa amin po mga puso, knowing, O God, aming Ama, na kaya po ay kabahagi at kasama sa amin pong paglalakbay. Father God, punuin niyo po ng pananampalataya ang amin pong mga puso. Patuloy niyo lamang po kaming turuan, O God, aming Ama. At patuloy niyo lamang po kaming gabayan, O God, aming Ama. Dalangin po na sa pagharap po namin sa mga sitwasyon ng amin pong buhay, pagharap namin sa amin pong pamilya, pagharap po namin sa amin pong mga gawain, gabayan niyo po nawa kami at patuloy kaming bigyan ng karunungan, O God, that we may continue to rejoice, O Father, even in the midst of trials and adversity, O God.
Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong kabutihan. Maraming salamat sa inyong pong pagmamahal sa amin. Tawagin ko po si Pastor, si PNG po. Thank you. Sige po, ating pong buksan ng altar sa panawagan po ng ating pong mensahe. Hindi ang buhay po natin, punong-puno po ng pagsubok, hindi po yan matatapos, sapagkat isa po yan sa paraan upang tayo po ay mag-mature, upang tayo po ay matuto, upang ating ma-appreciate ang Diyos na meron tayo. Ngunit maganda po na tayo po ay mapaalalahanan ng mensahe ng Panginoon. Ito po ay encouragement po sa atin na dahil ang buhay po punong-puno ng pagsubok, dapat wag po tayong mag-quit. Lalo tayong humawak sa Panginoon na siya nagbibigay po ng karunungan sa atin. Huwag tayong maging double-minded. Bagkus magkaroon po tayo ng pananampalataya. Kaya ang encouragement po, kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, dapat matuwa ka. Ibig sabihin, kumikilos ang Panginoon at kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Ibig sabihin panibagong pagkakataon upang i-apply mo yung pananampalataya mo. Kaya may pagsubok para ating i-apply yung ating pong mga natututunan mula sa salita ng Diyos upang lalo natin ma-appreciate ang Panginoon na meron tayo, upang makita natin na tayo ay nagkakaroon po ng karunungan sa buhay. Kaya huwag kang magiging double-minded, kapatid. Magpatuloy lamang po tayo. Dear Father in Heaven, maraming salamat, Panginoon, sa inspirasyon na meron po kami mula po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa itinayo niyo pong lalaki, Panginoon, upang kami po ay mapakain po ng inyong salita. Kailangan namin ito, Panginoon, sapagkat kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay. Alam namin, Panginoon, na ang buhay namin ay puno ng pagsubok. Susubukin po kami, Panginoon. Hindi palaging mahirap sapagkat ang gusto mo, Panginoon, ay pagpalain ang aming buhay. Pero ang katotohanan, habang kami nabubuhay sa mundo nito, laging nandyan po ang testings, laging nandyan po ang trials, laging nandyan po ang temptations, at lahat po ito, Panginoon, ay kasangkapan po upang lalo po kaming tumatag, upang lalo po kaming magningning, Panginoon, sa mundo po na ito. Kung kami po ay lalakad po na may pananampalataya, kung kami, Panginoon, ay patuloy na mananangan po sa iyo, kung patuloy po, Panginoon, na kami ay hihingi po sa iyo sapagkat ikaw ang Panginoon na sumasagot ng mga panalangin. Panginoon, sa amin po mga pagsubok, nawa po makita namin ang kagalakan, Panginoon, ang kapayapaan ng buhay. Dahil, Panginoon, kahit magulo ang paligid po namin, sa iyo lamang nanggagaling ang totoong kapayapaan. Kaya, Panginoon, magdulot po sa amin ito ng patience, O God, ng prayerful life, O God, upang kayo, Panginoon, ay magtagumpay po sa buhay na to. Nothing wavering, with complete faith, not a double-minded man, upang wag po kami maging unstable sa aming po mga decisions. Hanggang sa marating namin, Panginoon, yung promotion na nanggagaling po sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po kami. Maraming salamat. Nawa magkaroon po kami ng ganitong klaseng pananampalataya that stands the test of time, that stands every testings and trials and temptations in life. Lord, please give us wisdom. Lord, please give us peace. Lord, please give us rejoicing joy, O God. Unspeakable joy coming from you. Thank you, Lord, for this message. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. Na-bless